Dagsa ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Sulu. Yan, kasi marami po ang makakasaksi, makakarinig at makakaramdam ng tulong ng ating pamahalaan. Ayan mga kababayan ha. Alam nyo, ang Pangulo, sa mga naghahanap ano ba ginagawa ni Pangulo, marami tayo kasing nababasang ganyan. 'Di ba? Marami tayong nababasang ganyan. Oy, ano na ba? Bakit? Daming ganon, 'di ba? Ang Pangulo wala hong pinipili kung anumang lugar ka, kung anumang probinsya, 'di ba? At kung kanino ka nakasasakupan. Si Pangulo hindi namimili 'yan, 'di ba? Tingnan nyo. Lawakan nyo lang ng konti yung pangunawa nyo, Ray Santos, Jelly Garcia. Lawakan nyo lang. Pedro, Canada. Belen Reyes. Abay grabe ang Pangulo eh. Biruin mo kung iba-iba yan. Dahil, di ba mga dating mga nanungkulan. Natandaan nyo? JCK, ayan naman tingnan nyo, may mga bagong subscriber. Alam niyo yung mga nag-unsubscribe, okay lang ho yan, ulitin ko naiintindihan ko kayo, naunawaan ko kayo. Kasi alam nyo, ganito yan Thank you, it's me Honey Tingnan nyo si JCK. Hello po, bagong subscriber. Sa buhay ng tao, bago nga natin umpisan para matuto ng konti yung mga mahihinang pangunawa na nagmamasid lang. Sa buhay ng tao, mga kababayan, huwag kayong manghinayang sa mga umaalis sa buhay ninyo. Huwag niyong titiisin yung mga toxic na tao sa buhay ninyo. Bakit? Kasi, mga kababayan, pag tiniis nyo yan, kayo rin ang mahihirapan. Pero, ang buhay ng tao, pag may nawawala, may pumapalit, tandaan nyo yan. Diba? So, wag kayong manghinayang sa mga tao na kayo ay sinasaktan, kayo ay tinutokso, kayo ay kung ano-ano sinasabi sa inyo. Wag kayong manghinayang. Hayaan nyo sila. Hindi, sabi rito kanina, Maring Juliet. Meron nagsabi dyan. Sinasabi ko lang naman, di ba? Yung alam ko na mga salita na mayroon kayong matututunan. Di ba? Mahirap pong makinig tulad sa kabilang parlor. Mahirap po yung lagi niyong pinapakinggan, di ba? Yung mga tao na wala na kayong natututunan, lalong-lalo na sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay natin. Di ba? Yan ho yung pinakamaganda at pinakamaayos at pinakatama na dapat nating ginagawa. Wala hong perpektong tao at wala ho laging tama, 'di ba? Lahat po tayo nagkakamali . So anong gagawin natin? Unawain natin yung mga hindi nakakaunawa. 'Di ba? Yung mga hindi nakakaunawa, kailangan nating unawain. Hindi natin kailangan magalit. Bakit? Bakit tayo magagalit? 'Di ba? Kukontrahin na natin yung lagi nating sinasabi na tayo dapat hindi nagdadala ng sama ng loob. Tayo dapat laging maluwag sa dibdib ang nangyayari sa atin. Yung mga negatibo dapat ginagawa nating positibo. 'Di ba? 'Di ba, Mama Mi TV? Ako hoy tinuruan at natuto. Tinuruan na ako, natuto pa ako na yung mga negatibo sa buhay, abay ginagawa kong positibo. Yung po yung totoong buhay. Kaya kung makikita nyo, marami ho dyan Kay babata pa, tignan nyo itsura. Malayo na. Naklampatig talaga. Diba yung po yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Nasa taas ang totoong kakampi ng bawat isa. Nasa taas. Grabe po ang dagsa ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Sulu. Yan, kasi marami po ang
makakasaksi, makakarinig at makakaramdam ng tulong ng ating pamahalaan. Ayan po, nagdagsaan po rito ang mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Ayan po yung mga kapatid nating Muslim dito sa Sulu. Oh, mga kababayan sa mga sa mga kaibigan natin, marami akong kaibigan Muslim, marami akong mga nandiyan dyan sa Mindanao na mga binibisita, mga kababayan. Opo, ay naku, tuwan-tuwa sila ngayon sa ating Pangulo dahil kung noon siguro nakakatanggap ng mga tulong galing sa gobyerno, pero ngayon mga kababayan, buhos. Marami pong matutulungan ngayon dito ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil dito Narinig nyo naman Narinig nyo naman. Maraming natutulungan ang Pangulong Bongbong Marcos. Saan? Sa Mindanao. Kung saan mga kababayan, baluarte yan ng mga Duterte. po nga, sabi nga po ng bagong Pilipinas, sa bagong Pilipinas wala pong maiiwan. Kasi lahat po ay tutulungan. Sa mga hindi pa napapatidan ng tulong, wag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy na po ito. Linggo-linggo, tumutulak ang ating mahal na presidente. Kita nyo, linggo-linggo, halos araw-araw na nga ang ginagawa ni Pangulo Di ba, Chupayeng? Halos araw-araw na nga, Chupayeng, yung ginagawa ni Pangulo Halos hindi na nagpapahinga yung Di ba? Ang Pangulo Di ba? Equipments at malaking halaga po para sa kanilang pamilya. Ayan, nandito po yung ating mga kapatid na Muslim. Andito po sila ngayon. Kaya sana po ay katulad nila ay kayo'y nakangiti, nasasalubungin ang So ayan na. Tuloy-tuloy ang pagtulong ni Pangulo. Ayan na nga. Eto na, sa Mindanao, tumulong si Pangulo. At eto rin, mga kababayan, meron pa. Saan? Eto, pasok. Dekada ng magsasaka si Lazaro Lacson, 57 taong gulang na tubong Concepcion, Tarlac. Ito na ang kanyang kinamulatang hanap buhay, lalo't minana pa niya sa kanyang mga magulang ang kanilang lupang sakahan. Pero sa mahabang panahon ay ngayon lang naibigay sa kanila ang titulo ng kanilang lupa. At sa wakas ay masasabi na niyang pag-aari na niya ang lupang sakahan. Kita nyo mga kababayan, ang dami hong mga nagpapatotoo, ang daming mga nagsasabi na sila ay nagkaroon na ng sariling lupain na sakahin. Di ba? Halos 4 na dekada ng magsasaka si Lazaro Lacson, 57 taong gulang na tubong Concepcion, Tarlac. Ito na ang kanyang kinamulatang hanap buhay. At mamatay sila sa inggit dito kay PBBM. Halos 4 na dekada ng magsasaka si Lazaro Lacson, 57 taong gulang na tubong Concepcion, Tarlac. Ito na ang kanyang kinamulatang hanap buhay, lalo't minana pa niya sa kanyang mga magulang ang kanilang lupang sakahan. Biruin nyo, sa haba-haba ng panahon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sa panahon ni Bongbong Marcos, dito lang na isakato parang naging kanila, yung kanilang mga sinasaka. Ngayon lang naibigay sa kanila ang titulo ng kanilang lupa. At sa wakas ay masasabi na niyang pag-aari na niya ang lupang Ayun na, oy! sakahan. Mahalaga po. Kasi po, may binigyan kami ng titulo para sa amin na yung lupa. Binigay ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng titulo. Lalo po sa mga anak ko, 4 ang anak ko, may titulo na ako. May lupa na kami. Isa lamang si Lazaro Nakakatuwa, dahil isang pamilya natulungan ni Pangulo. Sa isang pamilya nga lang, tuwan-tuwa na ako Di ba? Late ka na pala Mac Pablo. Walang masamang mga kababayan, dapat ganun din po tayong lahat. Walang masamang tinapay sa atin dapat. Walang masamang tinapay dapat. sa 3,500 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Tarlac na ginawaran ng Certificate of Condonation with release of mortgage o COCRUM ng Department of Agrarian Reform na ginanap sa Eduardo Cuanco Gymnasium sa Paniki, Tarlac ngayong araw. Alinsunod ito sa Republic Act number 11953 o ang New Agrarian. Ito yung kadugtong ng kahapon Yan. Alam nyo naman na yan, yung mga
mga binigay na na mga lupain, yung mga utang, tinanggal. Emancipation Act. Layo nito na mapalaya ang mga magsasaka mula sa utang at alisin ang kanilang pasaning interes at amortisasyon sa kanilang lupa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng titulo ng lupa. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Higit pa nating pagtutulungan ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Doon, kita nyo, mas marami tayong magagawa. Maliit, alam nyo, maliit lang. Maliit lang, gaalikabok lang yung ating ginagawa para sa pagsuporta kay Pangulo. Maliit lang po ito. Gaalikabok lang, mga kababayan. Ang ating pagtuunan ng pansin ay yung ginagawa ng gobyerno at ng mga naninira kay Pangulo. Doon po tayo tumutok kaysa sa mga iba-iba na wala naman tulong. Yun ang goal natin ipanalo ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mithiin, pangarap, at mga proyekto at yung kanyang termino na matapos lahat yan. Di ba mga kababayan? Diyan po tayo tumutok mga kababayan. Dahil ang chismis, ang mga salita, ang pakikipag-away sa mga, lalong-lalo na sa mga kakampi naman, kahit pa sila'y gumagamit na lang sa pangalang Marcos, abay, hayaan na lang natin sila. Our beloved Boss Mike Cervera